Masakit mawalan ng anak. I hope ang mga kabataan talaga makinig kayo sa magulang nyo. Mahirap, lalo na kung gusto mong proteksyonan ang iyong sarili at ang iyong mga naipundar na hanap buhay at gamit na sisirain lamang. Isang malungkot na araw sa dalawang pamilya. Sa pamilya ng biktima at sa pamilya ng suspect. Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, ay talagang nakapanglulumo po. Opo, dahil po may nasawi nga pala doon sa nakaraang rally noong September 21 mga kuys, mga gayas. So nakakapanglumo at talagang nalulungkot po ang ating buting Yorme Isko Moreno dahil po yung may bata po nasawi. Tapos, ang problema doon, talagang kagagawan din po ng bata, kasalanganan ng bata. Tapos, ang problema ngayon, nagdilim yung paningin ng isang manggagawa, gumagawa, kumukumpuni ng relo dyan mga kuys, mga gayas, inasaksak po sa likod at yon nadali yung bata. Tapos, ang masaklap nito, nakakalungkot, yung nanay, na wala ng anak, nakakalungkot po yon at yung pamilya ng suspect, pag nakulong yun, talagang mababawasan o mawawalan ng hanap buhay yung family ng mga kuys. Napakahirap po intindihin talaga mga kuys, mga gayas. Kaya ito pong mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa inyo, mga kasama namin sa media at sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. We would like to update you on what have been reported by DOH regarding to one victim, as per report, victim of stabbing happened around 8:30 p.m. On September 21 along Recto Avenue. And if I may read this quick, then we'll start answering your question. At around 8:30 p.m., September 21, riots broke out at the intersection of Claro M. Recto and Quezon Boulevard. This is for purposes of geography, malapit sa Isitan, just across Isitan. During the riot, suspect Richard Francisco, 52 years old, a watch technician. As you all know, sa Recto maraming pagawaan ng relo, mga maliliit na tindahan. Claimed that minors were trying to damage motorbikes and his business along the said street. In his attempt to protect his own property and business, he tried to use a case knife, yung pambukas ng relo. However, this resulted in the death of victim Justine Servo E. Ignacio, 15 years old, grade 10 student,
living in Rizal, Taguig. Barangay Rizal, Taguig. After the video was sent to the Manila Police District and follow-up operation of Manila Police District, the suspect was properly identified by our enforcement unit, and the suspect Richard Francisco, voluntarily surrendered himself to the authorities at Barbosa Police Station along A. Bautista Street, corner Escaldo Street, Quiapo, Manila. Of course, the suspect was informed of his constitutional rights. And now, here we are. First, nalulungkot ako na may isa na namang magulang na umiiyak ngayon. Masakit mawalan ng anak. And I hope and pray for the soul of Justin Servio Ignacio. Second, I hope ang mga kabataan talaga makinig kayo sa magulang nyo. May isang umiiyak na naman ng mga magulang ngayon. Nakakalungkot, but andyan na yan. Anong gagawin natin? Ang buhay, hindi natin may babalik. Pangatlo, bukod sa pakikiramay, paalala sa mga kabataan, o ito naman sa taong bayan. Sa mga mamamayan na nanonood, huwag natin ilalagay ang batas sa ating kamay. I know, mahirap, lalo na kung gusto mong proteksyonan ang iyong sarili at ang iyong mga naipundar na hanap buhay at gamit na sisirain lamang dahil sa riot or rumble. But we must continue to believe that the government and the men and women uniform of the police force will do their job. May namatay, nakakalungkot, meron ding makukulong, nakakalungkot. Madalit salita, wala. Isang malungkot na araw sa dalawang pamilya. Sa pamilya ng biktima at sa pamilya ng suspect. So muli ako'y taus-pusong nakikiramay sa pamilya ng isang taga-Taguig na dumayo sa Maynila at nag-participate sa riot doon sa September 21 incident. And here today, as we have said, no enough justification for any citizen na ilagay nila ang batas sa kanilang kamay. Kaya nandito ngayon sa inyong harapan si Richard Francisco. And I think this case is solved with regard to the said report. So, before I ask everyone, I open the discussion. Si Mr. Francisco, baka meron kayong tanong, I now open the floor. Status of the group. Anyone object? Hi po. Sir, Mads po from Letter 5.
Sir, pwede po bang ikwento sa akin, ano po yung nangyari yung gabi na yun, na naging dahilan para po magawa po ninyo yun? Ano po yung action niya nung victim? Ano pong ginawa niya? Kung nagdaan mga sa suko, magwasag sila ron. Pagdating sa kulong na lalabas ko sa aking pisto, pinasag na yung kinumpa niya yung motor. Sasama sa yung motor nilong tanong motor, yung mariyo. Eh, medyo dumili yung ano ko dahil ang dami yung nili. Ay, yung sundot ko, hindi na nabigla na ako. Hindi sadya. Okay na po ba malaman? Ilang beses po? Sa I will send you I think Bambi will send them the video clips taken. That's why he was properly identified because of the video. Medyo kubera nyo lang dahil yung insidente hindi masyadong maganda. But I will give it to you. The evidence, we'll share it to you. The evidence, that's why he was properly identified. Next, please. Oscar Reyna po sa GMA News. Oscar. Mr. Francisco, describe lang po kung maaari, no? Yung nakikita mo nung time na yun, kung bakit nagdilim yung panahon mo. Ano yung nakikita mo ng panahon mo? eh, wala na silang ano eh. Pag dumating sila, wala na silang pakialam. Pagkita nila mga sasakay, tinututin na ano nila. Mga tinutulong ba sa masira. Sa gamit mo po, Sila, magtagalala ko kasi malapit ka rin ba sa akin, hindi alam nakita ko sa loob. Paglabas ko yung mga inanong motor, para bumili ka rin yung biglaan. Hindi maano, kaya hindi ko sinadya. Kasi kung sadya talaga, parang isa lang. Yes, please. Oscar. Where nakikipag-usap na ba sa inyo yung pamilya ng biktima o may nakausap nila, di ba? No. The moment Director General of the Manila Police District, our district director, reported to me about the incident, and immediately itong anak ni Mr. Francisco, because he was identified by the Manila Police District o nakipagtulungan at inayos yung surrender. So inuna namin na hanapin yung suspect at may harap sa mata ng batas. And that's the update as of last night. And Sir, Lawrence Tanoko. sure, Lawrence. Sir, yung ganitong sitwasyon na malino na parang dati is 10 years yung nangyari. Hindi ba? Well, I don't know. I'm no judge, I'm no prosecutor, and I'm no lawyer. But that's the challenge, no? Yan ay isang malaking hamon sa isang rumble o riot incident wherein even ordinary people in a given situation will protect his family, property, and himself. Now, I don't know how far it will go, but habang tayo'y malayang under our Constitution, malaya natin maipahayag ang ating damdamin, at yan ay kinikilala ng pamahalang lungsod ng Maynila at iginagalang. But at the same manner, any citizen for that matter has also the right to protect his property and life. That's another story to tell, but it's up for the fiscal or the prosecutor and the judge to find out. But one thing is for sure, the case is closed and solved immediately.
Mayor, Chris po from DZMM. Bali po, doon siya naging live po in September 21. It is then po confirmed na at least mayroong isang fatality po dun sa incident. Kasi sinasabi po ng GILG Secretary, ay wala pong fatalities. Pero ito po ba yung fatality niya? Ito po yung dun sa DOH na kinonfirm po? Yes, when we heard the news, the report that there was a stabbing incident, of course, there are so many moving parts. Is this a stabbing incident like a regular day-to-day altercation of individuals, or this is a part of that incident happened in recto, burning and destroying of private and government properties? That's another thing, involved ba yung police? Siyempre, yun ang muna natin kailangan alamin. It turned out, it's an ordinary citizen trying to protect his property and afraid of his life, caught in the middle of a chaotic, unruly rumble and riot. Ayun ang kaya andito siya ngayon. So ayun nga mga kois na talagang nakakalungkot pero talagang no one is above the law mga kois mga gayas. Hindi po tayo yung sa Senate na the vendors. Hindi po tayo the vendors. Alam naman po natin si Hermesco Moreno humanitarian, makatao yan. Talagang idaan po sa proseso. Ikaw may kasalanan ka, mananagot ka kasi hindi mo napigilan yung sarili mo. Talagang may ganun talaga mga kois magayas, no? Especially po talagang hanap buhay mo. Gamit yun ang panghanap buhay mo para may makain yung pamilya mo. Tapos gaganon nilang lamang. Yun nga, talagang nasa batas po natin na bawal pong pumatay. Talagang andun na tayo. So harapin na lang niya. Marami naman pong kaparaanan para mabuhay ang isang tao. Maraming hanap buhay mga kois mga guys. So talagang condolence po sa family ng napaslang na bata na taga-Taguig mga kois mga guys. Ayan. Tapos may isa pang congressman, yung ko na yan. Ako, Rinico. Tuwang-tuwa ka pa dahil maraming kabataan. Rinico, ano ka ba? Ha? Okay, paki-komento po ng iyong mga opinion o reaksyon sa comment section ng ating video. Okay, kung dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, please follow, like, and share, and subscribe. So for now, I'm Guy Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodo Ite, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like